Meron ka rin bang hilaw na saging ng saba sa inyong bahay? Halika at panoorin mo ang video natin hanggang sa dulo dahil mag-share na naman ako sa inyo ng isang merienda idea at hindi mo na kailangan pang hintayin na huminog pa ang iyong saging ng saba. Kaya naman hindi na ako magpapatumpik-tumpik pa at hindi ko na rin ito papatagalin pa. Tara at simulan na natin. Ready ka na ba? Meron ako dito ang 6 na piraso ng hilaw na saging ng saba. Babalatan ko na nga dyan yung ating mga saging ng saba guys at make sure lamang ninyo na meron kayong nakasuot na gloves. Habang binabalatan kasi natin yan ay merong lumalabas na mga dagta ng saging. So ayun guys, ipauna ko lamang sa inyo na medyo struggle ang pagbabalat natin ng saging dahil matigas pa nga ito. Pagkatapos natin itong mabalatan ay hihiwain naman natin ito ng maninipis. Hiniwa ko lamang ito guys ng pabilog. So depende pa rin sa inyo kung anong shape ang gusto ninyo. Basta siguraduhin lamang ninyo na maninipis ang pagkahiwa ninyo dito. Ipapakita ko lamang sa inyo guys kung anong shape pa ang pwede ninyong gawin sa inyong saging. So pwede itong pahaba, pwede rin itong bilog, half moon or paslant na hiwa. Habang nagbabalat ako kanina ay nag-init na rin ako ng mantika sa ating kawali. At once na mainit na ito guys ay pwede na nating ilagay dito yung ating mga hilaw na saging ng saba. Guys, wala pa akong inilagay na kahit anong sangkap sa ating saging. At masasabi ko rin sa inyo guys na ang recipe natin ngayon ay isang tipid merienda idea rin. Napakarami ko na ngang naluto guys at nasa 70 pesos lamang ang nagastos ko. Ipa-fried lamang natin guys yung ating mga saging at siguraduhin din natin na lubog ito sa mantika. Halu-haluin lamang natin ito at hintayin natin na maging golden brown ito. Habang nagpipirito tayo dito ay gawin naman natin yung sangkap na ilalagay natin sa ating mga saging. Sa isang mangkok naglagay lamang ako ng 2 kutsara ng asukal, konting tubig at 1 kalahating kutsara ng suka. Haluin lamang natin ito hanggang sa matunaw na yung asukal na inilagay natin. Kapag naging golden brown na yung mga saging guys ay maglalagay naman tayo dito ng 4 hanggang 5 kutsara ng mixture na ginawa natin kanina. So baka kasi magtaka kayo guys kung bakit asukal, tubig, tapos meron pa itong suka. Yung tubig guys ay para mas maging malutong lang yung ating mga banana chips. Tapos yung ating asukal guys, yan ang magsisilbing pampatamis. At yung suka naman ay para lang hindi ito agad masira. Konti lang naman yung suka na inilagay natin so hindi naman maaapektuhan yung lasa ng ating banana chips. Pag naglagay pala kayo ng mixture guys, siguraduhin lamang ninyo na haluin ninyo yung mga saging sa ating kawali para makoat lahat ito ng asukal. Pakinggan nyo to guys, tunog pa lang, alam na alam mong malutong na yung mga banana chips na nailuto natin. So ayan guys, luto na ang ating mga banana chips at ilalagay ko lamang ito sa isang container. So ano pa hinihintay ninyo guys? I-try nyo na rin ang recipe natin for today's video. At kung napadaan ka lamang sa aking video, palike naman po at huwag din kalimutan na i-follow ang aming page para lagi kayong updated sa ating mga bagong recipe. O paano? Yun lang muna. Bye!